Para malinaw lang po, may desisyon na po ba ang LTFRB kasama po ang DOTR dito po sa magiging pamasahe sa mga jeep muna po tayo? Doon po sa pagdating sa ating mga transport group and operators po, no, tama po kayo in the sense na meron na pong sinumite ang LTFRB po sa DOTR. At nung una sila nagsumite, no, on the increase of fare hike, Opo. binalik po natin sa LTFRB. Kasi ang sabi po natin ng ating utos sa LTFRB, hindi po kailangan muna na parang fare hike alone. We have to recommend also other options. Ano ba itong other options? Ngayon po kasi ongoing yung ating fuel subsidy o fuel discount. Ito po yung 10 pesos per liter na diskwento na pwede pong in 1 week you can have 150 pesos. So sabi ko, kapag ito yung ginagawa natin ngayon, pag-aralan natin yung option na baka mas maganda na to extend and to expand this program in the sense that baka pwede natin itaas yung diskwento or pwede naman natin dagdagan yung litro. At bakit po ito? No? Bakit to? Sa tingin ko po mas mainam po ito sapagkat ang tingin po namin targeted approach po to. Ano yung targeted approach? Matutulungan po natin yung transport group, yung transport operators. At the same time po, hindi po tayo nakapagdagdag ng pasanin sa ating mga commuters. Oo. Especially nga po ngayon, yung inflation natin, kailangan natin isaalang-alang. And other than that po, ang sitwasyon ho yata sa Metro Manila, baka hindi po kasi pareho yung sitwasyon sa ating mga ibang probinsya, especially po pagdating sa mga sahod. Pero once we do fare hike po, idadamay po kasi natin ang buong bansa. So yun yung mga isinaalang-alang po namin. Hindi po natin sinasabi na wala na pong fare hike. Ayan. Ang sinasabi po natin ngayon, tignan natin muna itong option na to, na dagdagan natin o pa-expand natin, extend natin yung application ng fuel discount para sa mga PUJs, PUBs, o kung mas madadagdagan, UV Express, upang sa ganon, matulungan na kaagad yung transport group at hindi pa tayo nakakadagdag ng problema din sa commuting public. So, ibig sabihin sa hanay po ng jeep, wala pa talagang desisyon, sir. Hanggat may fuel discount, Yes, wala ma'am. munang fare increase. Yun po ang malinaw sa ngayon. What we did po ngayon is that the same recommendation, inakyat na po natin sa Malacanang para pag-usapan na namin together with economic team. Ito po yung mga option po. Yes. Sir, hanggang kailan po niyo planong desisyonan ito? Kasi patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis eh. Tama po. At meron po, the other day ho yata, no, nagsimula na rin yung mga pagmi-meeting. As a matter of fact po, yung last na utos sa akin is isumite ko na yung karagdagang budget na kailangan. So just yesterday po, I submitted the request sa DBM na we need this amount of money para mailagay natin dito sa programa natin sa fuel discount or subsidy. In the meantime, habang tinitignan natin yung magiging epekto, kung itutuloy ba natin yung fare hike na hiningi nila. I think the one they're asking right now is around 5 to 10 pesos. Medyo May 2 malaki. pesos, may 10 pesos. Iba-iba Tama po eh. Opo. And we should consolidate everything kasi we're not just talking about PUJs po eh. Yes. We're not talking about PUBs lang po, modern traditional. Pinag-usapan din po natin dyan yung TNVS. Lahat po kasi yan. Isang grupo Bus. ng Oo. tama po. So, ang malinaw po ngayon ay wala pang aasahan yung atin pong mga jeepney driver. Ang malinaw po ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung programang fuel discount and subsidy. Sir, At to the fare hike po, wala pa pong ultimate and final decision. Okay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.